Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Call Room. Powered by the Pod Network. Sorry, ako yung mali. Pang ilang episode na, hindi pa rin natin alam yung intro, besh. Sorry. Nakatawa kasi kahapon lang. Oh, Kahapon lang napag-usapan na natin yan kung paano. kaya Pero, nga. sorry May na. tanong ako. Okay, sige, lagi ka namang may tanong. Oo. Pa-juice muna. Sige. Toxic ka bang tao? Alam mo, I like to think I'm mid-range. Mid-range? Anong sabihin ng mid-range? Sakto lang. Parang medyo tinanggap ko kasi na, di ba sabi mo yun dati na minsan, tanggapin mo na lang yung nangyayari kasi wala ka namang magagawa. Parang pag dinagdagan mo ng negative enerhiya, di lalo ka lang na toxic, di ba? Oh, I got that from you. O, ikaw ba, Beth? Wait lang, context kasi yung tanong ko pag tinanong mo siya outside med. Red Ayaw flag nga, siya. ikaw mo muna. Pag sinabing toxic ay toxic sa duty. Ibig Yes, sabihin, toxicity, hindi makapahinga. maraming hindi patience. Yes, o kaya yung patience, or parang quality or quantity toxic. Toxic, quality toxic, quantity toxic. May ganun, di ba? Oo, it's a mixed methods. Oo. Galing mo So doon. yes, I would say medyo, lalo na nung first year residency. Sige nga, pakwento naman ng toxic mo na mga duty. Ano talaga Hindi, siya? wala. Hindi. Oh, walang maalala. O hindi, naalala ko pa yun. Naalala ko pa yun. Ano? Yung isa pinaka-toxic ko ay, parang meron akong nakikita sa, multo Cardiac pala. monitor. Sa cardiac monitor. Oo, Oo, ito so, hypercase. o diba? Di ikaw na magkwento. Hindi tawag mo si Sir Nico, diba? Oo. So, sobrang naalala ko yun na parang, ano to? Tapos parang, ina pala yung mga classic na mga pag 8, pag 7.5. Parang, Oo, yung nasa Harrison. Ang oo, galing. parang syempre hindi ko naman alam yung gagawin. As a first year nakakapasok lang. Parang anong gagawin natin? O, naalala ko, kinento mo yun sa akin. Sabi mo yung nag-sine wave siya in front of you. Oo. So yun, tapos pero marami pa yung yun, nasundan pa yun ng kung ano-anong mga kailangang yung mga tipong in-endorse sa'yo okay naman. Tapos biglang hindi ko alam kung may kasalanan ba yung nag-endorse o talagang minalas lang ako noon. Baka it's a mix of both. Mixed methods ulit, ganyan. Pero alam mo, interesting kasi may mga nagtatanong din talaga ng mga duty stories, yung mga toxic stories. I think it's both from people who are curious about it or mga gustong paghandaan kung ano ibig sabihin ng toxic duty, quote and quote, di ba? Pero dahil dalawa lang tayo, mas maganda kapag may kasama, True. di ba? True. Tsaka sayang yung pakain mo sa kanila, kailangan nila magtrabaho. Hindi pwede kain-kain lang. Dapat trabahuin natin sila. So, today may guest. Ayan. Pero bago natin sila tawagin, Bes, sino muna tayo? So, we are Kwentong Call Room Podcast. We're JB and Ella. We're best friends and doctors, and we're here to demystify and humanize medicine. Ayan. So, salamat sa mga nakikinig, sa mga nag-request or naisip na tong topic na to before. Ito na. Sana ma-enjoy nyo tong episode. Para marami tayong sample size, naghahanda kami ng iba pang tao na mag-share. It's giving research na talaga tayo ngayon, no? Love it. Nakaka-proud ka. Wow. Mapaproud yung mentor natin sa'yo. Hi, Ma'am Leah. We love you. Wow. Pero, ayun nga. So, sa mga new listeners, sana mag-enjoy kayo sa episode na to, makarelate kayo. Sa mga recurring listeners, sana ma-add pa to sa mga favorite yung episodes, ganyan. Pero kung hindi, marami pang ibang episodes na pwedeng pakinggan, pwedeng makarelate. Click the bell button, subscribe lang sa lahat ng aming social media pages. Ayun. Yes. Ano, ready na? Nakikita Tawagin mo na yung na. Oo, nakita ko na siya kanina. Bro. Ayan na, pasok lang sa frame. Ang taray ng dalawa yung guest. Wow. Oo. Sabi nga natin dalawa. Wait lang. So, sorry. So, kanina pa kami tawa ng tawa. Pero mag-enjoy tayo today. Ayan. Dahil hindi kayo kilala ng madla, magpapakilala kayo. Oo. Tsaka kung nakikinig kayo, pwede yung i-on yung video. Tama. Para makilala nyo naman sila. Ayan. At para patunayan nyo kung ba't kayo nandito. Patunayan! Hindi ba ito? Hindi naman nasabihan. Sino gusto mauna? Presentation? Sige na, ikaw na. Justin, cardiac fellow ngayon, and I believe that toxicity is a state of mind. Oh! And I think
Lumabang ka, yung isang guest. Paban Oh. ka. Joke naman. Hmm. Hi! Oh? I'm Migs. Oh. Yun. Ano ba? Oh, So, ano ka? Ano ka muna? Ano Toxicity is a state of mind daw. O ano sa'yo? okay. Ako ay isang... Nagpakilala ko ba? So, I am a Pulmo Fellow in training. Oh. I believe in the saying, comparison is the thief of joy. What? Pero applicable yun. Oo. Diba? Pag natotoxic ka na yan. Baka pinag-isipan niyo yung topic, no? Actually, motto ko talaga yung pag-duty. Diba? Baka malaking of joy. Ayan. Totoo yun. Diba kapag pag ICU ka, tapos yung kasama mo ay, ano ang term doon? Ano yung tawag sa nire-referan na third year? Pag clearance, pag sapod ka. Or tama ba? Oo. Diba? Higa-higa lang siya minsan. Ikaw ICU na toxic. True. Ang sakit, no? Tapos magkikita kayo sa umaga, alam mo, Good morning! Ang ganda ng gising niya no? Nag-sleep over tayo. Bedner. Diba? may tuwalya. Ito, hulas na hulas. Ayan, so, tinawag natin, sila ang inimbitahan natin kasi nag-survey tayo ng, wow, family feud. Nag-survey tayo at sila ang lumabas na isa sa mga toxic magnet kung tawagin. Ayan, no? Parang na-offend sila. Bumutong yan. Baka toxic looking. Okay. Oh, sige. Pero bago tayo pumunta din sa topic, may icebreaker. As if hindi pa enough yung tawa natin. May icebreaker. Ayan. So, may mga tatanong kami sa inyo. Maikli, ano lang siya, parang fast talk. Pero dito ang tawag namin rapid rounds. Ayan. Kailangan mabilis, ha? So, dapat maikli lang yung sagot. Walang explain kung anong unang maisip. Okay? Uy, by the way, kami ni Migs, we go way back. Kasi, Ayaw nga pala. O sige, go. yes, kasi kami ay magkasama sa college dati. Oo, sa College of Nursing. Si Justin din, we go way back. Si Justin ang first clerk. Ay, ano ako nun? Intern. Ang first. One year lang tayo. Pasyente. Ella. Ang first clerk ko ever. Nag-group kami sa 14B. Pero feeling Ano ba yun? OB? 14B yun. Ang dami kong inutos sa'yo. Hindi naman. Ito na ang tamang panahon. Nagigante. I love it. O sige, ito natatanong ko na si Mig nun. Okay. Bilangan. These are some questions to Mig. Okay. Are you ready? No. Ay, okay. Ready, set, go. Kung isang sakit lang ang pwedeng ma-refer sa'yo buong duty, ano yun? Asthma. Kung need mo na mag-SOS during duty, sinong sasabihan mo? Justin. Favorite part ng ABG? PCO2. Ay, kuya, sa pool mo. Asthma o COPD? Asthma. Favorite duty food? Bacon. Social? Almusal na agad. Kasi hindi ako nakakakain. ET tube size? 7.5. Duty ka today, kakain ka ng spaghetti o magsusuot ng pula? Magsusot ang pula. Ay, favorite suspect na referan? Cardio. Ay! Favorite chief complaint? Disney. Sobrang Latina o sobrang Pilipina? Sobrang Latina. Walang tulog o walang kain sa duty? Walang kain. Mantra para ma-survive ang duty? Again, the motto. Ay! Comparison is the teacher. Make true love or thriving career? True love. OPD, ER, or ICU? ICU. Favorite mech vent mode? ACBC. Tamad. Tulog ka. 100%. FIO2 na. Residency or fellowship? Oh my God. Residency. Tandaan mo, di ka pa gumagraduate. Mahal mo o mahal ka? Oh, charot. Oo. Mahal. Hindi ko alam. Mukhang mabango o mukhang mabait? Mukhang mabait. Okay lang ba? Describe your most toxic consultant in one word. Harsh. Last mo na to. Okay. 3-word advice sa mga toxic magnet.
Alam, ang hirap. 3 words. Oh, I love you. You love you. Hirap pa ba? okay na yun. Okay na yan. Pa-Barney ka doon. Okay naman. Okay na yan. Siya naman. Syempre dahil meron kay Ming, meron ka din. Hindi yung Samplex. Ay! Hindi yun. Oh. Tatanong ka ni Jay. Game. Okay. 1, 2, 3, go. Least favorite reason for referral. Chest pain. Please, cardio ka, di ba? Tama ba yung subject mo, girl? Parang mali ba? ARB of choice. ARB. ARB. Tell me, Sartan. Wow. Ano evidence? Ayos. Okay na tayo, Besh? Ang daming tanong. Stress test o stress echo? Stress test. Duty essential. Steph. Tama. Todo na to o okay na to? Todo na to. Wow. Ay. Tarugo ka. Okay. Favorite wave sa ECG? QRS. Ay. Kung di ako doktor, ako ay blank. TikTok. Isa kang social media. Isa kang app. Toxic na 24-hour duty o masasabon sa conference? Masasabon sa conference. Ano ba? Shit. 1 hour na yun eh. STEMI o pulmo embo? STEMI. Favorite subspec na nire-referan? Ulmo. It's a tie. True love or thriving career? True love. Ah. Right-sided or left-sided heart failure? Left-sided. Utak o puso? Puso. Bigla puso. Favorite coronary artery? LED. LED? Paracentesis or thoracentesis? Paracentesis. Line ko Duty na ka. lang yan. Duty ka today, kakain ng spaghetti o magsusot ng pula? Magsusot ng pula. Hindi Mahal ko- mo o mahal ka? Mahal mo. Ay. Residency or fellowship? Residency. Oh. Yan. Describe your most toxic consultant in one word. Harsh din. Oh. Oh, ito na. Oh, galingan mo dito. Well, Alam mo na daw to. ano, Oh, 3-word advice sa mga toxic magnet. you love me. Kaya ko to. Kaya ko to. Oh, nakaisip eh. Bakit mo? I-advise mo nga. Ay, di kaya mo to. Pag-uwi ko, sige. Dito. Strict. O, diba? So, sa listeners and viewers, nagka-sneak peek na kayo kung kumusta yung episode na to. Di ba? Ang chaotic. Palit. Uy, pero ang saya. Oo, good chaos. Yeah. Chaotic good. They got a glimpse of your personalities. So paano pa kayo pag sa duty? Wow! Yan. So pag-usapan muna natin, dahil nga nag-contextualize tayong konti kanina. Ano yung toxic para sa inyo? Kasi, Oo, for you. Paano masasabing, ay, ang toxic ng duty ko? kasi iba-ibang tao, iba-iba yung threshold. Iba-iba. True. May kakilala ko, parang na-referan lang ng 2, toxic na siya agad. Parang, ano yan? Ano yan? Nag-training ka pa. Char. Oh. So, kayo. Mig, sige, sagutin. Sa akin, feeling, ang isang toxic duty, mas hirap ako actually sa quality patients rather than quantity. Parang mas madali kasing mag-go through with a number of patients rather than yung may toxic na hindi mo mabitawan. Kasi for example, yung isang dyan yung ER, pa nag-admit ka ng patients, kapag kasi yung case na benign, alam mo na yung gagawin. So parang, sige lang, marami ka lang isusulat o marami ka lang itatype. Pero yung isang pasyente lang na hindi ka makaalis sa bedside, Babalikan mo pa. babalikan mo pa. Tapos yung era pa namin, wala kaming students, so kami yung nag-extract din. So parang, yun yung for me, mas sa akin yung quality ng patient toxicity. Okay. Ikaw, Justin. Sa akin din, ganun. Ano yung gaya? Same, second emotion. Kaya quality talaga. Kasi minsan, kapag, parang, naman siya sa duty kasi, pag, yun nga, pag routine na, like, yung seeing patient, so kahit marami siya, pag alam mo na kasi gagawin mo, yun na siya. As compared kung yung quality nga na, alam mo yun, bedside ka na. Tapos minsan, ang hirap pa pag
kunyari ang dami ring ibang services na kasi very important talaga like, di ba, yung communication with other services. So yung iba like sobrang hirap kausap. Kasi yung iba, di ba, toxic talaga. parang marami kang kailangan kausapin Yes. para doon sa isang patient. O, tsaka yung alam mong patient na itong patient, marami kang gagawin. Hindi lang siya basta tingin chart, di ba? Oo. Yung magsisecure ka ng mga gamit, dadalhin mo kung saan-saan, ganyan. Yung more than 30 minutes, more than an hour ka dun sa pasyente, for sure. So, same for residency and fellowship, ganun yung experience nyo. Ganun. Yes. Oo, yes. Well, ang differentiating factor. Hindi, kasi just so you know, yung Pulmo fellowship namin, isa lang kaming Pulmo na nagjo-duty for the whole hospital. Okay. So for me, Both charity and pay, no? yes, Oo, charity, diba? ER, ICU, kulang na lang pedya, ganun. Kulang na lang pedya. Actually, though. Oo, so parang ang laking bagay rin kasi ng mga kasama mo sa duty. Isang factor din yun na minsan, pag okay yung mga kasama mo, nagtutulungan kayo and all. Sa fellowship kasi, pag ikaw yung duty, ikaw lang. So parang, yun. Wala ka na. Di wala ka ng comparison doon. Wala nang toxic ka lang eh. Yung spirit na lang niya. Yung spirit ko kung hindi ako nag-pull mo, gano'n. At hindi na siya tumuloy. Hiwalay. So yun, parang yun na. Tama yun kasi parang minsan yung ayokong ka-toxicity sa duty ay pag feeling mo mag-isa ka, feeling mo sa'yo lahat, tapos feeling mo, itong mga problemang to, ako lang magsusolve. Kasi may mapagtatanungan ka kung may ka-duty. Yun yung gusto ko sa, lalo na pag ER, no? Anong tingin mong gagawin dito? True. Ngayon kasi ikaw na lang. Pag tumawag ka sa consultant, hindi mo rin sure kung sasagutin ka nila. Agree. So, yun. So, sino ka-diskusyon mo? Sarili ko. May kausap na iba. Hindi, yun naman. Pag naman acute calls talaga, tatawag mo talaga. Pero kasi tayo, pinalaki tayong dapat minagawa ka na on your end. Okay. Tapos pag hindi ka entirely sure, doon ka tatawag. As kapag first year ka kasi, first year fellow, pwedeng tawagan, may mga second year on call. Pero pag second year ka na, ikaw na yun. Pero yung consultants, lalo na kapag kailangan mo ng major disposition. Okay. Kayo ba ay self-admitted toxic? As in, tanggap nyo ba or in denial? Ako hindi. Defensive. Hindi kasi sa akin like panapanahon, gano'n. Hindi siya yung lagi. Yung pag duty to, toxic, gano'n. At si Mix kasi, talaga siya. Di ba rin Hindi, alam mo kung ba't di siya toxic? Bakit? Kasi pinapasahan niya kami ng toxic. Ikaw pala yun, yung nag-endorse. So, ito na nga. RR28. Oh my God, may ganun tayong batchmate best, diba? Yung parang, hindi yung nag-endorse siya. Ito, hingal talaga siya. Baseline. Diba? So, wala nang gagawin. Yung baseline. Hindi, wala nang apirma. Nagkakasamaan ba kayo ng loob sa ganyan? May mga ganun. Hindi siya maiiwasan. Kasi di ba minsan iba-iba kayo ng timpla, iba-iba kayo ng threshold, magtulungan. Minsan kasi may expectation na, sana tinutulungan naman ako nito. Ganyan. Parang ganun. May ganun ba kayong may rule ba kayo na pag toxic yung friend ko or yung ka-duty ko, tutulungan ko? May ganun ba kayo? Well, kasi siya Like personal lang, on principle. Personal. Well, ako, definitely. Lalo na pag di na nagsasalita si Justine. Tatanungin ko na yan. Sinong extra ka? Yes. Yung i-conduct para sa'yo, ganyan. May gado nga. Ikaw. Anong personal rule mo sa ganyan? Saan? Hindi pa lang sa nakikinig. Pag nakikita mo ba, kahit hindi mo na role, tapos toxic yung mo kasi. Oo, basta pag friend ko, talaga. So alam na, pag di kayo natulungan, hindi friend. Hindi ka friend. Hindi kasama. Hindi siya close friend, ganyan. Okay, sige, yan na. I think time nang magkwentuhan ng mga toxic stories. Yan. So, lang to,
hanggang masaturate natin yung date. O hindi naman, Besh, may pasok pa ako. Baka tayo uwi. Hindi naman masaturate. I'm sure naghanda kayo. So, simulan natin kay Justin. Ano yung mga toxic experiences mo? There is one time. Mali pa. Hindi. Ito yung time na transition. Okay. Sa residency, parang every year may transition. Mm. Parang first year to second year, and then second year to third year. So, nung transition ng first year to second year, Okay. so may mga duties na doon na ang i-assume mo na role is yung Pang-ER. Oo. ER. Nung time na yon, so may tinatawag na nitrod, meaning at nung ER backlog patients, Mm-mm. pag na-refer sila or may to-do sila, ikaw lang yun, mag-isa ka lang. Mm. So, knowing the ER of Mm-mm. this institution, Very blind item. Oh, sige. Oh. so known talaga siya na maraming patients. And then, so lahat yun, galing ka sa first year na parang, syempre, feeling mo, wala ka pa rin alam, gano'n. Tapos ngayong nung magsa-second year na, biglang more mature roles. So, nung duty na yon, sobrang na-overwhelm ako na ang daming na-refer, na ganito pala sa ER. Kasi, pag first year resident, so wards ka lang. So, technically, controlled environment talaga sa So, usually, stable na sila or like yung mapapauwi mo na ganyan. Tapos na sobrang overwhelmed ako sa ER na very unstable sila or very unpredictable. So, ako kasi hindi ako masyadong talaga sa mga unpredictable events. Medyo hirap ako mag-cope kagad sa mga gano'n. So, yun, yung nangyari na parang sabay-sabay sila nagre-refer. May mga sabay nag-code, mga gano'n. Mag-isa lang po ako. Tapos parang papakihati na lang po ako. Mga gano'n. Gano'n ko na lang po sila. Parang pakicount na lang po dyan. Gano'n. So yun, parang yun yung na-overwhelm talaga ako na tas may mga for intubation pa na parang, oh my God, first time ko noon. Tas feeling ko, hindi rin ako makahingi agad ng help kasi acute event siya. So, kailangan like, ikaw na agad. mag-decide for that patient. So, yun. And then, parang nung umaga na yun, yung buong 12 hours noon, as in, walang tulog, walang kain, tapos mag-endorse ka pa. Tapos naalala ko na parang may nag-endorse sa akin ng procedure. And then, parang, nagulat ako na parang, bakit? Ulit ako, gano'n. So, yun nga, parang syempre na time na yun na sobrang toxic, tapos may gagawin ka pang procedure na gano'n, na yun na, parang feeling mo ubus na ubus ka na, pero may kailangan ka pa rin gawin. So yun yung sinasabi ni Migs, na pag sobrang toxic ko na V1 talaga ako. So, meaning, wala na talagang verbal output. So, alam na yan ng batchmates ko. Well, pati ni Migs na pag di na ako nagsasalita, pag speaks in phrases na lang ako. Girl. So, nakikinig na yung mata niya. Wait lang. So in-endorsan ka ng to-dos nung incoming nitrod ka? Yes, oo. Na parang procedure. But culture's 3 sets. Ay, iba lang. Tapos kailangan 12 midnight. Hindi, pero kasi to contextualize, parang pag duty ka, parang more of bantay or parang acute responder ka kasi during the night time. So, yung mga bagay na alam mo yung pwede naman in the daytime, ganyan. Parang masakit siya sa loob gawin sa gabi, ganyan. Agree. Tsaka yung mga ganun kasi paghahandaan mo, I mean on top of, kasi kahit pa binayin yung iba, parang paghahandaan mo pa yung mga kailangan mong gawin, para magsiset aside ka ng time. Totoo yung unpredictable. Kasi kunwari, na-set mo na, okay, mag-rounds ako ng 9 to 10. Yes. Hindi ka 9 to 10 mag-rounds. Kasi masisira na lahat. O tsaka parang, hindi lang yun yung, alam mo, ang hirap kasi pag sabay-sabay sila. Yun yung ayoko pag duty. Yung, na-referan ka na, tapos hindi ka pa tapos dun sa isang task, tapos may next na, tapos parang alam mong hindi ka pa, parang mauubos na yung oras na wala ka ng rest. Yes, agree. Yeah. So, yun, parang, naiyak na siya. MMK. Yun, parang, feeling ko, as someone na nagka-transition din doon na, feeling mo ang dami po pang hindi alam, tapos mababagsakan ka ng ganun, karaming patients, plus quality pa sila. Parang, pwede sanang quality or quantity lang pero nangyari sila both. At the same time, tapos feeling mo, yun, walang kain, yun talaga yung concern. Tsaka walang tulog. Kailan ka na nakakakain?
Parang yung duty. Syempre, di ba, I mean sa atin, sa residency, yung post-duty is hindi ka naman walang ginagawa. Yeah. So, parang may mga responsibilities ka pa rin. So, yun, parang feeling mo ubus na ubus ka na. Okay. True. Yun yung pinaka-naalala ko talaga. Strong soldier ka doon. Yeah, buhay pa naman. Every woman has a story, one of courage, resilience, and change. Some fought for truth. Some lifted a nation. Some built something bigger than themselves. But none of them waited for permission to be heard. This Women's Month, the Pod Network, in partnership with Hit Productions, honors Filipino women who spoke up, stood up, and changed the game. Because women who talk know how to listen. This is Hear Her Story. Lea Salonga, a voice that broke barriers. She didn't just sing, she shattered expectations. As a Filipina, she took the Broadway stage and made history, winning a Tony Award for Miss Saigon and giving life to Disney's most beloved princesses. But beyond the spotlight, she used her voice for something greater, championing representation, uplifting artists, and proving that talent knows no borders. Because when women dare to take up space, the world listens. This is her story. This Women's Month, we celebrate voices that inspire. At the Pod Network, together with Hit Productions, we're proud to share these stories. Because every woman's journey deserves to be heard. Because women who talk know how to listen. Ikaw, Mings, anong tatapat mo doon? Ano? Competition. Actually, ako yung nag-endorse sa kanya. Nakakabili ka namin ngayon. So, palakay natin to. Hindi bira naman kami magkatapatan. Sabay. Hindi. Okay. Parang Siguro namin. Oo. Parang ang saya nun. Sasabog yung call room. Kahit na yung fellowship, di kayo nagkakasabay. Once. Kita. Parang tayo rin, Besh, diba? Once lang tayo nagka-endorse. Tapos di ko na inulit. Iniwasan ko na nakita ever since. Actually, Hindi takot siya sa akin. Mag-endorse. Pag siya yung mag-endorse sa akin. Ang dami kasing tanong. ay, Patis mo ko yung history. Anong alam ko sa history? In-endorse lang sa akin. Ano kanya yung inulit? Pero di ba tayo nagkasabay ng duty eh. Binubulungan ko si Charles eh. Sabi ko, Charles, wag mo kami pagsasabay ha. Hindi rin kami naging magka-service. Walang pansinan sa call room dati. Parang, wow. Okay, so ikaw, Migs, anong mga memories mo? Memories. Ang dami actually. Okay, isa lang. Tapos si Justin ulit. Ay! Marami pala. Sa akin yung naalala ko, yun, hindi ko pala nasagot yung tanong kanina. Na toxic magnet pa talaga ako. Sorry. So, sasagutin ko na. Ito na. Medyo lapitin, mga 70% of the time, toxic ako. Ganyan. Okay. So, parang... Hanggang fellowship. Medyo, oo. As in, known din ako sa mga batchmates ko. Hi, batchmates. Noon din ako na maraming, yun yung pinakayo ko pag sumasabay yung quantity sa quality kasi hindi ka patapos dun sa pangit, tapos may bago ka na. So may isang instance, nasa ER naman ako noon. Ako yung admitting, tama ba? Physician? Hirap naman. A fish. Fish pala. Physician on duty sa ER na yun. Di ba usually dalawa lang nagjo-duty sa amin noon sa ER. So salitan. So sa magkasunod na decking, dalawang DM emergency na magkasunod. So yung isa pa nagpa-pancreatitis. Na-shock. So ganon. Tapos nasundan siya ng isa pang pangatlong deck ko ay uncontrolled hyperglycemia. So parang nag-rule out pa ako ng emergency ulit. So parang ganun siya kadire-diretso. Tapos nadekan ako ng isa pang pathway. So for yung mga pathway kasi parang drop everything. So kailangan mo silang tignan. So hindi pa ako tapos. Tapos may pupuntahan na akong panibago. So parang essentially umikot lang yung oras ko dun sa pag-manage ng patients na yun. Tapos yun nga, nung time namin, kami rin yung kumukuha lahat. Blood works. So lahat ng to-dos nun, ikaw magpa-facilitate. Tapos yun, at the end, nagkaroon pa ako ng pleural effusion. Tapos may procedure pa.
Oo, di ba? Explain mo, so pag may pleural effusion ka, So pag may pleural effusion kasi, so yung galawan nga doon, dapat, pag ikaw yung nag-admit, ikaw na rin yung magagawa ng, kailangan tanggalin mo yung water. yung paracentesis. Oo. So, kukunan mo ng tubig. So, nataon talaga na meron siya, may window. So, yun. Late ako umuwi. Instead na parang tapos na yung time ko, hinabol ko lahat ng procedures after. So, yun. Panagsabay talaga quantity and quality. Tapos yung ka-duty mo, benign, I assume. Yes! Alternate. Nag-alternate Yung kasi. alternate sa kanya, salin. For BT pala. BT lang. Tapos ikaw, ay, emergency. Baka pwede pa extract. Extract ng Q4. Kasi to contextualize, nung time na resident sila, in and out of COVID restrictions Yes. nun, na yung hindi pa pwedeng bumalik yung students, tapos parang biglang may wave na naman, tapos kailangan restricted na naman yung mga pumapasok, kaya ganun yung setup nyo, di ba? Tapos, yung nakakatawa, yung mga ganung kwento, parang akala siguro na nag-refer, mabait siya. Sa'yo hindi. Kasi Kapag natotoxic ka ba, napaproject mo yung katoxican sa iba? Like, nagagalit ka ba or mapasensya mo? Minsan, hindi maiiwasan. Parang, sungit ka. pag toxic na talaga, tapos parang may mangungulit pa sa'yo. Ako personally, ang ano ko talaga dyan, baka may magreklamo. Hindi kasi parang as much as possible, parang ina-assume ko kapag nagpe-patient ako, imaginein ko na parents ko yung nandun. Parang, diba, kasi lagi ko naririnig sa mga magulang ko kapag napupunta sila sa ER tapos ang sungit ang doktor nila. Yun lagi yung iniisip ko. Pero minsan talaga, hindi mo siya mga bugso ng may bugso ng damdamin na hindi ka pa nakakakain. Tapos sabihin, Dok, yung swero ko, hindi ako ganon. Galing ako nurse nung araw. Pero technically, hindi ako hinayang ng hospital para maging nurse mo. Pero nurse po ako. nag-explain pa. Anong galit? Nurse ako, pero hindi ako nurse ngayon. Hindi, pero saan ka parang naglalabas sa sama ng loob? Sa ka-duty mo ba? Sa pasyente? Sa nag-refer? Sa lahat? Ganyan. Or wala? Or paano ba? Sa sarili? Sa sarili. Grabe ka. Dapat i-video yung ginawa sa akin. Ano ba to? Parang recording lang? Video nga, di ba? Kaya nga ganito. Wow. Kasi, sorry. Well, minsan yung nare-referan, ganun. Parang, ano ba to? Sampulan mo nga kami ng masungit na movies. Kunyari, sabihin, sir, may refer po kami pleural effusion. Ha? Pleural effusion? Anong basis? Ha? Decreased breath sounds? Yun lang ba nagpo-pleural effusion? Ano pa? Ano pang PE mo? Ganyan? Nanonoxic, aabot sa PE. Bates ka, girl. Dapat yung bates mo. Criteria, gano'n. Actually, ganun ako manok. Ang toxic ko, hindi naman personal. Pero parang, alam mo ba yung nire-refer mo? Parang ganun. Hindi ka ba't ang pangit mo hindi gano'n? Hindi naman. Hindi naman. Siguro kami yun, ha, joke Siguro off. si Justin yung kasama ko. Ganun lang kami mag-duty. Kaya hindi sila nagsabay. Hindi kami nagsasabay. Pero nakaka-stress nga yun, no? Yung parang ang dami mong i-drop everything. Hindi ka patapos. Parang feeling mo, yung hindi mo nagawa, nasa likod lang ng utak mo, ganyan. Agree. Ikaw, Justin, may mga ganyan ka bang kwento? Oo. Yung Bag? Yes or no lang? Ito rapid rounds, ha? Ay, ba? Kailangan na mag-expound. Naalala kasi dati, yung second year, so ER na duties yun. So, sa amin noon, may magre-refer na service. And then, service. So, usually, kami, nung time namin, parang binibigyan kami ng time na i-assess mo ni patient. So, dahil kami rin yung mag-extract, basta, order mo, carry out mo. So, yun, kami gumagawa noon. So, may time dati na parang may time dati na habang nagpo-Foley catheter ka pa, Foley catheter ay yung para makaihi siya. Bakit tayo? Sonda. Oo. Ano yung lola?
Oo. So, habang may nagpo-procedure ka pa, hawak mo pa. Ano nilapitan ako nung sonda. Hawak pang sonda. Tapos, pwede ko seryoso ka? Refer ka. Ganyan din ako. Na magbabaling mo talaga siya. Ako mas nababaling ko siya talaga sa Nag-refer. Sa nag-refer talaga. Mm-hmm. Kasi parang, yun, totoxican mo talaga sila. Kasi may mga times na, minsan kasi tinitriage mo na talaga sila eh. Parang lahat ng na-refer sa'yo, sino yung kailangan mong unahin, yung mga toxic, sino yung mga, sige, pwede itong maghintay pa kahit pa. So sila kasi, minsan, madalas, maiinis ka kapag yung alam mong bakit ni-refer agad, na walang ginawa. Lalo na nung time namin na kami mag-extract, kami talaga mag-carry out. So, yun minsan kami madalas naiinis na parang na-feel namin na napapasahan lang kami ng mga gagawin. So, yun. So, madalas nag-refer talaga. Pero parang important skill din siguro yun. Lalo na kung, yun nga, lapitin ka ng mga toxicity. Ay, paano mag-triage, prioritize kung ano yung unahin. Kasi minsan, na parang feeling mo mabilis lang to, so unahin ko na. Pero may mga mas pressing concerns pa na kailangan. Pero, skill yun eh. Hindi mo alam kung, unahin ko ba to kasi mabilis lang to, extrakan ko lang siya, tapos na. Or, ito ba unahin ko kasi mas toxic siya, pero pwede ding maubos oras mo doon. Yung, like, kunwari, 10 sila, tapos yung isa lang, doon ka lang sa isa, yung siyam, di mo na natignan. Ang hirap din, but yun yung mga bagay that comes with time na lang. Hindi siya yung tipong, parang natuturo. Wala naman nagturo sa atin paano mag-handle ng juice. At saka minsan parang out of necessity siya, yung pagpa-prioritize. Kasi kailangan mo talaga. Diba? Pero yun, yung mga ganun kong mantra dati ay parang basta iisipin ko lagi yung priority ko dito ay sa pasyente. So parang hangga't maaari siya yung tama si Migzi, minsan hindi mo maiwasang mainis, magalit din, pero parang as much as possible, kung pwedeng hindi pasyente yung pagbuntungan ko ng sama ng loob. Kasi hindi naman niya kasalanan kung daming dumating. Ganyan. True. So yun, pero may learning pala tayo. Meron akong tanong. Naniniwala ba kayo na okay lang matoxic habang in training? Like, meron ba kayong ganong mindset na parang, or iniiwasan nyo ang matoxic as much as possible? Well, in Taurus. Hindi, sa akin, ang tingin ko dyan, kailangan siya eh. Kasi, yun, actually, hindi ko alam kung nira-rationalize ko lang yung pagiging toxic. Pero parang nandun kasi yung magandang ma-expose ka na as early as possible. Tapos na meron kang guidance na lalo na sa training hospital na may mare-referan ka, may senior ka, may consultant ka. Para pag na-encounter mo yung same case, mas alam mo na yung gagawin. Oo. Kasi mas mahirap pag nandun ka na sa dulo. Real world. Tapos ikaw na lang. Kasi hindi mo alam yung gagawin. So, for me yun yung sinasabi ko lagi sa mga batchmates ko, lalo may pag nagra-rant sila na ang toxic ng duty, ganyan. So, lagi ko sinasabi parang, pero yun madali lang sabihin. Pero pag nandun ka naman, True. Gusto mo na mag-quit. Di ba? Ang dali-dali niya sabihin na parang... From okay lang matoxic ko gusto mag-quit. Yes, di ba? Agad. Na parang may kinalulugaran yung katoxican na eventually yun yung mga something na pagpupulutan mo ng knowledge, ng aral. Kasi yung katoxican, yun, or yung experience din talaga, doon tayo pumupulot talaga. More than yung mga naaaral natin sa exam, ganyan. Parang lagi kang babalik sa ano nga bang ginawa ko nung may ganito akong patient, ganyan. Kaso minsan hindi ko na naalala. At saka pag natotoxic ka, minsan dun ka talaga mapo-force na aralin kung ano nga ba. Like kahit up to date lang. Di ba? Kasi pag nilista mo lang siya, eventually hindi mo naman siya gagawin. Na babalikan mo talaga. Si JB yung natutunan ko sa kanya. Yes, and I'm gonna learn sa'yo na... Very consultant ako dun Pag di niya alam, isa-search na kagad. Kasi yung ginagawa ko dati, nililista-lista ko. Tapos to study later. Siyempre yung later, di na dumating. Exam na pala. Next life na lang. Maybe in another universe pala. Ganyan ako lagi, parang toxic ka nito, tapos parang matutulog na ako. The next duty, ganun ulit yung pasyente, hindi ko pa rin alam gagawin, ganyan. Ayan. So, yun, magandang yan, aral. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you,
This is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Ikaw, Justin. Naniniwala ka ba doon? Oo. Ano? Ano? Yung next nga, ikaw mauna. So, una talaga, sa akin, yung experience mo talaga yung panghuhugutan mo. Lalo na sa mga next patients. Kasi yung mga benign, like, minsan nakakalimutan mo pa rin sila kasi parang naging routine lang siya. Pero yung toxic, dahil naranasan mo siya. Pag nakakita ka ng another patient, parang, okay, kamukha mo si ganyan yung patient. Literal ka mag-anak. May mukha yung sakit. Lukso ng dugo pala. Mukha siyang dengue. Ayun. So, parang experience talaga. It's the best teacher. Yes. Ang daming quotes, Oo. Ano, according to who? Vernon Sanders' law. Experience is a teacher because he gives the test first before the lesson. Ang tore! Ay, i-google niya yan. Kasi Wow. yung pinili ko sa yearbook ko dati. Hindi, no joke, yun talaga. Ang galing. Wait, so may tanong din ako. Given na parang toxic magnets kayo both, anong nagtulak sa inyong pumili ng suspect na may duty pa din? Na toxic din. Oo, yung toxic din plus may duty. Kasi for context, Hindi natin ito pinili. so both silang resident batchmates. Ay, hindi pa natin pin-explain, no? Ilang minuto. Residency batchmates sila, if that wasn't clear. Tapos ngayon, nag-fellowship sila both. Si Justin ay cardio, si Migs ay pulmo. So, both na yun, in most institutions, tama ba? May duty talaga, diba? Oo. May duty talaga. So, in some subspecialties kasi, hindi na nagjo-duty or on-call na lang. Hindi na siya yung nandun ka sa ospital or like si Migs na buong ospital ay siya yung titingin ng pulmo concerns, ganyan. So, bakit? Agree. Bakit? Feeling ko nasanay din ako. I mean, well, kami ni Migs, na nasanay kaming, parang ako kasi hindi ko kaya rin yung nakaupo lang. Parang hindi naman obvious. Kaya mo naman. Ako naman wala. So pero ikaw, anong nagtulak? Ano ba to? Slightly different topic. Pero anong nagtulak sa'yo sa field na? Kasi din both your fields, expected na may emergency. Yes. Oo. Kaya sabi nga nila parang, yung iba, kaya sila nag-pull more cardio, any toxic field, ay, lahat naman ng subspect, may kanya-kanyang toxicity. Pero kunwari, sa pull mo at cardio, yun yung mga, alam mo kapag tinawag sa'yo, kailangan, pwedeng may mamatay. So, kailangan mong bumangon. So, bakit? Gusto ko na rin talaga yung cardio ever since. Oo. So, yun. Tsaka, feeling ko gusto ko lang din yung mga acute events na parang fulfilling kami. Ang fulfilling lang. I mean, sa cardio, syempre, like, life-saving, like, yung mga... So, kami hindi. Ganon. Fulfilling lang na makita ng someone na, alam mo, Nakakauwi ako may chest pain. Mali. Parang mali. Sorry. Nakita mo talaga na, alam mo yun yung malapit na sila. Sila. And then, papauwi mo sila. Thank you sila. Tapos, kasi sa cardio kasi, mabilis din yung, effect yung recovery. Na kapag, as in, nasa tamang timing ka lang, na na-save mo siya, ganyan. Tsaka yung binigay mo, may effect siya kagad. Yes, Like, pag furo ka, may nangyayari, ganyan. Yes. Thank you. Sarang kanila in-invite. Parang siya, acute yung event, pero acute din yung solution, ganyan. Acute problems, acute solutions. Interpretation. Gawa ito mag-girl. Isan nga natin sa training officer nito. Sabihin ko, ay, nandito po yan yung training. So, ikaw, Mig, anong nagtulak sa'yo mag-pull mo? Nagtulak. Well, yun, sa totoo lang, hindi ko siya napag-desisyonan like, Agad? parang, like a month One day. before the deadline ng submission.
Kasi I was thinking of another suspect din. Oo. Reveal. Medyo parang physio heavy kasi yung mga gusto ko. So nephro actually yung isa kong iniisip. Oh my God. Nefro pa siya ako. Oo. Actually, complete atong organs. Naging internship. Gusto ko talaga maging general internist. Ano daw? Hindi ako yun yung minimum. Pero sige. So, pero yun, yung pool mo kasi for me, I think nandun, na parang sobrang ano kasi siya, parang nagsistick pa rin siya dun sa general principles ng IM na Okay. you cannot win a patient. Oh, nag-English bigla na hindi ka makakapag-win ng Tagalog patient. naman. Natakot. Na hindi ka makapag-win ng patient pag hindi mo na-control yung other systems like yung electrolytes niya, okay ba yung blood niya, yung hemoglobin niya, yung nutrition niya. So parang for me, gusto ko kasing hindi masayang yung other components. And I think yung pool mo, yung may opportunity na ma-utilize mo pa rin sila. Yes, so kami. Ano daw? Siyempre, ano lang yun. Iba pa yung mga kailangan talaga ng subspecialty concerns, Okay, di ba? okay. So, parang yun lang for me. Yung parang, siguro parang leaning towards crit care din kasi yung pool. Gets. So, parang nandun yung concept niya. Tapos, gusto ko din talagang magkalikot ng ventilators. Oh. Sana nag-party ka na lang. Pero, yun. Sobrang ganda ng physiology of ventilators. Lecture po siya tonight. Sige, so, I share my screen pala. Can I share my screen? Yun lang. Thank you. Martin, di ba to? Ganda. Sponsored pa. Pero, ang galing nga na, wala lang, I believe may mga, may personality na nagka-cardio, nagpupulmo, hindi, meron talaga yan. Bakit? Parang ako never, as in, kasama yun sa una kong renewal out. Cardio tsaka pulmo. No offense. Pero Okay parang, lang. I understand. sabi ko, ayoko na nung nag-duty, ayoko nung tinatawag. Yung alam mong ako lang yung tatawagin para dyan na, parang okay, di ko to madi-deny. And yun nga, parang as much as other people are motivated by that na, kailangan ko bumangon para dito kasi life or death talaga siya minsan. So, ayun, nasa stress ako dun. So, and yun yung medyo pero ang galing nga, like, kaya ikaw, leaning towards critical care ka talaga na, critical care sa name na nga siya, parang very daunting siya. Kasi, siya very acute, very complex, very interconnected lahat. Pero, wala, kailangan mong mag-act agad. Ganun yung feeling ko nung ICU duties dati, na parang kailangan may maisip na akong gawin. Hindi to pwedeng, minsan hindi mo pwedeng basahan pa eh. Kailangan magdesisyon ka na kung anong gagawin ko. Later na yung kasi maghanap ka muna ng bagay, ganyan. Yun. Fairness sa inyo. Happy naman kayo. Ay. Biglang nag-good. Pero ang masasabi ko, parang pareho kayong nag-grow. True. Ang sabi ko nga kay Justin. Napad. Hindi, sabi niya kanina, ayaw niya ng unpredictable. Tapos napunta siya sa cardio na parang maraming unpredictable din. Diba? Growth nga daw yun. Oo. Diba? Para kasing na-embrace nyo na kung yung mga discomfort nyo. Agree. Sabi nga nila, there is no growth without discomfort. Tama ba? There is growth with discomfort. Yun na lang. Nag-double negative pa lang. Pasensya nyo na po niya na mag-English. Kasi parang despite the difficulties na shinare nyo na both, na ganito yung toxic, ganito yung nasa-stress kayo sa ganito, despite that, parang somehow you're still drawn to those events. And I think kahit natotoxic kayo, nag-enjoy naman kayo. Siguro masaya lang balikan. Totoo yung masayang balikan, pero pag nandun ka talaga sa moment na yon, hindi siya masaya, di ba? Like, sinusumpa mo. I mean, toxic pa din kayo, pero parang you'd rather do this than anything else. Siguro yun. Yes. Parang ito na. Agree. Settle na lang. Sige, ito na. Okay na to. Ito na. Dahil mukhang nag-grow na kayo ng husto, anong advice nyo para sa mga natotoxic sa buhay, sa training, sa pagdodoktor?
ano ba? All areas. O Justin, mauna ka ulit. Walang mapyahan. Ano, Ako, kahit ano, mga things that, tawag nung sustained you, that kept you alive. Kept you alive. ba? Kept alive nga eh. Yan. Comprehension. Okay, game. Kaya sa akin, sabi ko nga, toxicity is a state of mind. So, minsan kasi kunyari, toxic na yung duty, pero kung yung pag-iisip mo pa nga is mas negative pa, mas nagiging toxic yung duty. So, Yes. minsan, you have to think na, okay, at least may natutunan ako dito, na hindi mo na makakalimutan, ganyan. Mapag-iisip ka sa life. Ganun. Pero lagi ko iniisip, there's light at the end of the road. Tunnel. Hindi, I mean sa akin. As in sa akin, laging matatapos naman yung duty. So, True. Ang pinakamasaya, no, yung sunrise, no? Yeah. Emerald. Yung sa may hagdan. Diba? Sa likod ng City Land. Kahit may tumatawag, hindi nila sinagot. Iba na. May sunrise na. Cut off na. Cut off na. Hindi na yan sa akin. Yun. Papatingin ka na sa orasan, 30 minutes na lang. Diba? Dumarating na yung kapalitan mo. Yes! Malamang, pag late. Usapan. Yun siguro yung 3-word advice. Di yan sa akin. Oh! Na yan. Yan. Sa kanya na, ay, lefor na. Naiba na. Pero tama yun. Oh, yes. Yes, you're correct. Agree. Hindi kasi nga, pag halimbawa, pag nagnenega ka pa, tapos toxic ka na. Kaya minsan, halimbawa, nung time na nagkaroon ako ng 20 patients nun dati as ward patient, yun yung parang pinaka-peak ko na. So parang, pag nag 17-15 ako, parang, okay, parang, I've had worse, di ba? Wow! Pero, syempre may problems and issues with staffing, parang physician-to-patient ratio. Ibang usapan that goes into the mix. Kasi nga, there should be ways na maging less difficult yung mga duty. Pero, minsan, ganun talaga. Kailangan mo lang tanggapin minsan na itong araw na to ay toxic. And kaya tayo nag-sharing dito to let you know na hindi kayo alone pag nato-toxic kayo. Iba-iba yung toxicity for people. Pero yung pakiramdam na toxic ka, I think we all relate to that. Kung ano yung pakiramdam na ikaw lang mag-isa or sabay-sabay nangyayari, feeling mo kalaban ka ng lahat, sabay-sabay. Like, yung nagiging main character ka Oo, bigla. aping-api ka. Aping-api ka. Ikaw si Mara at lahat sila si Clara, gano'n. Yan. Pero ikaw naman, Migs, anong ang mga mantra mo? Dagdagan mo yung mga quotes mo. Anong advice? Anong advice? Kumoto. Time is gold. Nagbigay na lang ng iba. Hindi, sa akin, dami pa sasabihin. Ilan? Hindi, yun. Marami naman akong na-share na parang mapupulutan dun sa pagiging toxic. Pero siguro yung isang din dun, kapag ang laking bagay kasi talaga na may kasama ka sa trabaho. Oo. So, for me, ang hirap, no? Kasi hindi naman lahat na nag-duty ay may kasama. Yeah. Kaya sa totoo lang, takot ako mag-duty mag-isa. Pero isang taong, more than 2 years. Magto 2 years na akong ganun ng duties. Look at where you are now. Pero yun, doon ko natutunan actually na hindi mo kailangan mag-isa. So, minsan, kaya parang for me, dapat maging mabait ka din sa mga kasama mo sa duty. Lalo na yung mga nagre-refer sa'yo. Ganyan. Kasi parang... Grabe yung growth kanina lang. Kasi yun yung difference nung nag-fellowship Para kasing dahil isa ka lang, kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Dahil pare-pareho naman kayong duty. So, minsan parang may mga task ka na pwedeng i-delegate para lang may mas mapuntahan kang mas urgent. So, na-appreciate ko, lalo na yung mga nakakasabay kong Emerald. Hello, kung sino man kayo. Na minsan sasaluhin nila, kahit alam ko marami rin silang ginagawa, lalo na sa gabi. So parang, ang laking bagay na meron kang natatap, no? Tapos, yun, minsan mag-inject ka na lang ng pa-learnings, para lang
maano na hindi ka lang nanguutos. Ayun. Nandun talaga yun eh. Training institution naman tayo. Training institution naman tayo. Kaya nga minsan pag binai-intubate, sige, paano yung settings natin? Oh, Ganun. appreciate yan. Sana. Pero toxic daw kami. Talaga? Mga sabi-sabi. Unpack natin yun. Agree ako dun sa gawin yung, toxic ka na nga, wag mo nang i-toxic pa yung environment. Yeah. So, bukod sa co-residents or mga ka-duty mo, mga nag-refer, pati nurses. Yeah, nurses, sobrang laking tulong. Parang dun ka rin ma-challenge and matututong gawing collaborative talaga yung care. Inisip kasi natin minsan, mag-isa tayo. Kasi tayo lang yung mag-isang doktor or tayo lang mag-isang pulmo fellow or cardio fellow. Pero, hindi lang ikaw ang healthcare team. Madami kayo. And lahat kayo ay duty. Yes. You will not like everyone. Pero, in that duty, kayo yung magkakasama. So, best to just make it a cordial working environment kaysa yung toxic, toxical, papasa mo sa iba, ganyan. Parang, more often than not, kahit pa nakapag-catharsis ka, more often than not, parang nakadagdag ka lang sa toxicity ng buong duty na yon. So, as much as possible, human tayo, so nangyayari pa din, pero as much as possible, kalma. Yun, parang yung sinabi din ni Justin na, wag mo nang dagdagan yung katoxican. Yes? Sinabi ko yun kanina. Nakalimutan ko eh. Parang di siya I'm really proud of you. O diba, mga ano sila, diba? ER rod sila nung seniors tayo. 1 year. ER, 1 year. Yeah. 1 year yung gap. Pagtulungan din kami sa inyo. Oh! Sabihin mo mag-endorsement na. Parang hindi na sa'yo. Oras de peligro. Endorsan na. Pagka nagka-cut off na. Hindi pa endorse naman. Grabe. Diba? Nalabasan na ng sikreto. Mga Mga secret. style. Nagalit ba kayo sa amin? Nagalit pa kayo sa amin? Hindi. Personal. Siguro may ilan. Hindi naman. Pero wala akong Walang personal. Walang bad ka. Buti naman. girl, di natin na-invite. Kalakding mo. Saya. Uy, palakpakan natin sila. Wow! Palakpakan natin sila. Wala ka. Sa work lang dito, girl. Kasi promise, wala na akong masabi. Like, na ano nyo na. Wala ka pang nasabi nun. Parang na-highlight niyo yung ang toxic, yung na-validate niyo yung experience, pero na-share niyo din yung natutunan niyo. Parang, you're like very fully formed. Wow, fully formed! Stools. Sige, so, Besh, may ano ka pa ba? Final words? Or gusto mo pabatiin na natin sila? Pabatiin mo na yung mga yan. Nakapagtrabaho na sila ng maigi. Oo. Okay na. We're satisfied. Sige, so, bati kayo sa mga loved ones, mga country people. Sa mga nag-endorse sa inyo ng to-dos. Oo. I-reveal ko mamaya. Sige, bati kayo. Pinabati po namin. May listahan. Okay lang. Ako, mga batchmates ko sa cardio, mga katroma bonding. Lakat go, Brian, and Buena. Isa. Uy, baka may mamiss ka. Actually, bayad yan. Uy, dapat sabihin mo lang. Baka may mamiss ka. And narinig nila yun. Ay, hindi ka sure. I-share mo to sa group nyo, ha? Mga panorin niyo ako. Wala na. Okay na po. Ay, ikaw naman, Migs. Ay, hello. Hello po sa pamilya ko na nakiki-Spotify sa akin. Subscribe. Ang galing. Para marinig niyo na ako. Galing. Ako syempre sa Limitless. Limitless. Ano yung may diba? May gawin nyo. Yes! Limitless duties. Limitless patients. Admission. Ganyan. Syempre sa mga batchmates ko din sa Pulmo. Shared trauma. May batch din ba kayo? Meron. Ano? Dati stress, pero nabawasan. So ano na? Dos na. So, Wala, naging na lang kami, 5-star care. Wala, ang hirap. Ayaw na namin mag-isip kasi nababawasan. may batch din ba kayo? Yeah, atrial fib. Bakit? Bakit? Okay. Kayo, Besh? Pa naman. CF test. Ano? F test.
Test. Kasi all girls. All girls. All girls. All girls. Kaya TF test. Yung mga differential yan, metimazole. Ang dami. Maganda yung senior namin, diabetes, metanephrines, ganyan. Yung juniors ngayon, obesete. Okay na, Besh? Ang daming sinabi. Sige, sorry. Tama na. Topic na talaga sa Salamat po sa inyong dalawa. Nag-enjoy. Natawa kami. It's been one of our funniest episodes in a while. Okay lang. Salamat no. Gusto niyo ba sumama sa outro? Wow! Teka lang, di ko mahanap. O sige, ito na. So, salamat sa inyong dalawa. Sana nag-enjoy yung listeners natin. And sana nagustuhan nyo yung episode na to. If you want to see more episodes, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify. We drop new episodes every Wednesday, 5 p.m. Pwede yung balikan yung mga past episodes on Spotify. Feel free to comment and answer the episode polls. Tuloy nyo yan. Para sila yung mga yung pag may reporter, tas yung mga sa likod. You can also follow us on social media for more chicken updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook, at Callroom Podcast on X, Instagram, and Threads. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server, kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-callroom. Each week, meron din tayong episode question that we post on IGX and Discord. So makisagot sa question of the week every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At sa mga gustong mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa Callroom, a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes. Link is pinned on our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Pwede na ako sabihin yung, ito ang TV, Saya! Yung hangin na wala na sa tiyan ko. Wala. Salamat. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.